Isa ito sa hindi magandang nangyayari sa ating bansa ang ilan sa sangay ng gobyerno na dapat tumutulong. Sa atin sa nangyayaring krisis ay nagkakagulo ngayon dahil sa kawalan ng kaalaman sa pagpapatakbo ng gobyerno na isa sa mga dahilan kung ang ating bansa ay walang pagbabago nangyayari maging sa mga proyekto na walang nagagawa at natatapos. Ang mga taxes na patuloy na nadadagdagan sa mga bilihin sa pangangailangan ng taong bayan sa pang-araw-araw na sila ang nagiging dahilan ng ating kahirapan. At pananamantala sa mamayan, na siyang naging dahilan ng galit ni Loren Legarda sa mga ito, na nagpapakita na mahihinang tao ang nagpapatakbo sa ating gobyerno na nagiging dahilan ng gulo at katiwalian ng mga politiko. Eto, panoorin nyo. O eto na, unti-unti nang nabubuko ang administrasyon ni Marcos na wala talagang alam kung anong gagawin sa nangyayari ngayon na krisis sa Middle East. Pakinggan natin yung sinabi ni Loren Legarda. Excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair noon, ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concerns sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. But break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. Yes, of course. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time, no? It's important. When did you give the letter, ha? Kasi, alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero huwag niyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi inyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Di ba? Ang gulo, di ba? Pina-urgent daw yung pagpasa ng pagtanggal ng excise tax sa gasolina. Tapos hindi naman daw gagamitin dahil hindi daw ito makakaapekto sa presyo. Sino naman nagsabi ng ganon? Hinahanap yung sekretary ng energy. Wala. Nasaan? Kung saan-saan na lang ang rason. Nagtatago sila sa katarantaduhan nila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Marcos, ano ba talaga ang plano mo? Pagdating sa grasya, malapit ka. Pagdating sa disgrasya, ang layo mo na. Sus, Ginoo, anong mangyayari sa bansa natin? Kung hindi mo kaya, umalis ka na dyan. Thank you, Mr. President. The next question from Ivan, GMA7. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods.
Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito papunta mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman ng taong bayan. At isa pang bagay dito na napakahalaga para sa akin dahil ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit paging ganitong ka-massive yung corruption? Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? Why This is what I why really... so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place, or if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na... But so many regimes, and it just keeps getting worse. So It did. So how did we get here, and what can we do now to... Well, I cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. It was normalized.